Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nga nating binabantayan itong mga bagyo na nakapaligid sa ating bansa. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi tatlong bagyo po ang ating binabantayan sa ngayon. Unahin natin itong mas malayo, ang bagyong may international name na Saudel. Ito ay isang tropical storm na nasa layong 3,005 kilometers east ng northeastern Mindanao. Yan po ay napakalayo sa anumang bahagi ng ating bansa. At yan ay nandito lang sa areas ng Tropical Information Domain ng Pag-asa. Sa ngayon, wala yan direktang epekto sa ating bansa, pero sa mga susunod na araw, ito ay kikilos pa itaas at lalapit dito sa ating kanto ng ating area of responsibility na kung saan posible po yan magpalakas ng habagat sa susunod na linggo. At samantalang, ito namang bagyo sa may West Philippine Sea ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility. Ito ay nasa mahinang bagyo o nasa isang tropical depression category at patungo po yan dito sa general area ng Hong Kong at southern portion ng China. Samantalang, ito namang bagyong Neneng ay patuloy na kumikilos dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, patungo dito sa direksyon ng itaas na bahagi ng Taiwan. Nananatili po yang nasa tropical depression category at ang trend po niyan ay pahina or weakening po yung kanyang trend. At yan po ay kikilos dito sa itaas na bahagi ng ating bansa habang hinihila o pinapalakas ang ating habagat o southwest monsoon. Ito pa rin habagat ang nagdudulot po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Itong bagyong Neneng ay hindi na natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay posibleng maging low pressure area bago makalabas ng ating area of responsibility or makalabas as a tropical depression. Pero yan po ay hihina sa mga susunod na oras at mga susunod na araw. At wala po yan magiging direktang epekto sa atin at kasabay po ng paghina niyan, inaasahan natin na hihina din yung ang epekto ng habagat o southwest monsoon dito po sa Luzon. Again, hindi po mawawala, hihina lamang po, magdudulot pa rin po yan ng mataas na tsansa ng pag-ulan, particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, posible pa rin po yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan o yung ating mga heavy at kung minsan intense rain sa areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Posible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dito po sa Metro Manila, kasama po dyan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, kasama na rin po dyan ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. At gaya nga na nabanggit natin kanina, bukas nakikitaan natin ng pag-atras ang habagat o southwest monsoon. Mostly ang ating mga pag-ulan ay nandito na lamang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Yan po yung western section ng Northern at Central Luzon, ang natitirang bahagi po ng mga kabundukan ng Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, maging dito po sa areas ng Calabarzon, significantly mababawasan yung ating mga pag-ulan, pero posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya kailangan pa rin po natin mag-ingat dyan dahil nabasa po yung ating mga lupa, saturated yung ating mga lupa, mataas po yung ating chance ng mga flash floods and landslides. Samantalang mga kapatid, nahati po yung ating bansa sa dalawang klaseng lagay ng panahon. Mga pag-ulan po dito sa Luzon at may kainitan naman. Para dyan sa mga kaigsuon natin sa Visayas at Mindanao. Doble ingatin po tayo dyan dahil may kataasan din po yung ating heat index. Pag-hit po tayo sa mga posibleng tindi ng init ng araw. Dito po sa malaking bahagi ng Visayas, ang Central at Eastern Visayas, maging dito sa malaking bahagi ng Mindanao. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.